So good morning po mga kababayan at narito po tayo ngayon sa Barangay Luzon, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Nandito tayo ngayon sa Lambiran para mamili tayo ng materyales sa bahay ni Tatay. Doon sa yung nakita niyo po mga kababayan doon sa ating vlog na si Tatay ay pagawaan natin ng bahay sa tulong ng ating mga sponsor, kanila Tita Edna. So nandito tayo ngayon para mamili. Tanungin natin si Kuya kasi nandito na ako nung maglimang araw na siguro. Kasi matagal na hindi matagal ko to hindi na order dahil napaka-busy po mga kababayan. At yun nga, bumisita si aking kaibigan na si Mangilid sa Gobernador Generoso. Marami tayong mga kababayan na napuntahan. Kaya ito din, busy din si Kuya. Ngayon pa daw niya nagabas. Ayan, makita ko mamaya yung mga ating mga gamit ng kang Tatay doon sa pabahay niya, no? So tara, samahan niyo ako ngayon sa aking vlog sa pag-update sa mga materialis sa bahay ni Tatay, no? So tara po mga kababayan. Ito mga kababayan, at ito yung mga haligi. Mo ba rin mga haligi, Kuya, no? Morning haligi dre? Morning? Oh, ito po mga kababayan yung mga haligi ni Tatay. Napakatibay ito. Ayan. Grabe, ang lalaki pala ng mga haligi. Ito yung gagamitin natin eh. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 8. Ilan? 7. 1, 2, 4, 6, 7. So 7. Dagdagan pa yan ng isa pa, 8. So dito yung iba, anuhin pa daw yan para may yung mga 2x2 mga yan. Ito po. So napakarami yung mga kahoy. So dito ako ngayon para kunin to ni Ruel dito. Bukas siguro mamayang hapon. Tanungin natin si Kuya. Daming mga kuan nito. Kahoy. Nari din si Ruel regapon? Regapon. Sa oras So pumunta pala kahapon mga kababayan yung si Ruel ba yung magpanday nito sa bahay ni Tatay. So mabuti si Ruel may kuan, tawag ito. May yung parang chariot, yung ginagamit namin. Kasi ito ay hindi kaya dyan, hindi pwede dyan makakargahan kasi hindi kasya. Pero kung pick up to, kaya to. Sa taas lang ilagay. Pero dyan hindi pwede. Maliit lang yung ating kuan, minivan. So ang pwede lang dyan mga bigas. So magpasalamat tayo sa nagbigay pala nito na si Ate Ying. Salamat Ate. Napakabait ating sponsor na si Ate Ying. Thank you. Mamayang hapon kunin natin la Ruel. Baka bukas ay layoutan na natin. Ito munang in-update ko, pinuntahan ko to yung materials para tanungin natin si Kuya kung matapos na. So sabi niya ay tapos na daw, ito na yung mga haligi. At doon sa unahan, yung katingin natin para 2x2, 2x3 para sa taas, sa bubong. Yung iba doon pa para maano natin, kompleto natin yung kahoy. So dito po mga kababayan ay talaga may lang ako tayo, may kunting panawagan lang ako sa ating mga kababayan na nakapanood. Ito po ay alam niyo po ay hindi po biro yung pagpabahay. Napakahirap, napakamahal yung mga materialis ngayon tulad nito, napakamahal to. So ang ating nalikom na tulong na pabahay kang Tatay, nagbigay si Tita Edna ng 22,000 ata yun, 22 siguro, sobra. So kulangin talaga yung ating gagastusin kasi alam niyo naman na ba magpabahay tayo ay matibay talaga. Hindi naman pwede tayo magbigay ng parang kubo-kubo lang kasi pagdating ng ilang buwan ay masira din. Sayang yung ating binigay, sayang din yung pera ng
sponsor na binigay. So magbigay tayo yung pulido talaga, no. So kulang talaga yung ating budget. Ako po sino po yung nakakaangat sa buhay, ating mga kababayan. Sana po ay matulungan natin si tatay bahay niya kasi lalo na ngayon tagulan. So matagal ko to, hindi ko pa lang kung nakakuha kasi busy nga kami, pumunta si Mang Ili dito. So bukas siguro i-layout na natin to para umpisahan na natin yung bahay ni tatay kasi kawawa yung matanda doon, nasa kilid ng sapa nakatira doon sa bundok, siya lang nag-iisa doon. May pumupunta man doon ng mga tao pero parang ano lang ba, nanguha ng mga kahoy. Pero siya talaga doon naka-stay. So mahirap yung buhay ni tatay doon, kaya nakita ni Tita Edna na pabahayan. Pero yun nga, ay siguro ano din, si Tita Edna ay may ano din, parang may mga kamag-anak din na sinuportahan. So ang pinabot niya ay kulang talaga, no, kasi ito palagay ko nito ang gagastusin na talaga nito nasa mga 60,000 to 70,000. So una i-layout natin to, sana po ay matulungan natin si tatay kasi ako may tumulong din ako ano yung makaya kong matulong ay tulong ko po, no, kasi alam niyo naman na ang kinikita ko ay tama-tama lang talaga sa aking pamilya, no. So kahit pa paano makatulong pa rin ako sa ano yung pangailangan ni tatay. Pero sana marami tayong mga kababayan na makapanood sa ating vlog sa bahay ni tatay kasi ay kulang talaga, no. So kung willing kayong tumulong sa bahay ni tatay, i-PM lang nyo sa ako sa aking messenger, ang Nonoy Matango, no, para matulungan natin si tatay. Nakita nyo itong bahay niya doon sa kilid ng sapa, so mahirap. Sana po matulungan natin, no, ma-rescue natin si tatay. So kaya ako nandito ngayon para makuha yung kahoy. Mamayang hapon kunin to ni Rowel kasi kapon pumunta si Rowel dito para maano to, kasi sinutusan ko na puntahan na lang dito. Tapos pumunta ko dito po mga kababayan, hindi ko lang to binablog, personal ko nakausap si kuya yung nag-ano nito para ma-order sa kanya ba. So ngayon in-update ko para ma-vlog natin, no. So doon din to sa Kang Igorota Village, doon sa kilid ng bahay ni Kuya Junel. Mamaya pagkatapos ko dito, punta tayo doon sa bahay ni tatay, doon sa likod ng bahay ni Kuya Junel, no. So yung batang naglalakad ng 5 oras bago mabot yung school nila, doon sa likod yung bahayan ni tatay, para dikit-dikit lang sila doon sa Igorota Village. So mamaya pagkatapos ko dito punta tayo doon mamaya. So dito pa ako para makakausap ko si kuya. Puntag, pwede tayo makuha 3 o 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2. Pwede kayo. So kanin mo itong gamito, no. So pila kaning bulpit ani? 17 lang, boss. 17. Oh, biro nyo, 17 lang yung bulpit dito. Pero sa Davao to mahal na. Pero kahit 17 lang, 17 lang yung bulpit ito. Pero magbayad ka talaga ng mahal ito kasi pag isang bahay mahirap gastos, no? Mga kahoy lang yan, mga isa kabalay, kulangon 20, no? Kulang, no? Oh, di ba? Maski 20 mil mo kulangon og isa kabalay, no? Masig gamay lang, no? Gamay lang. Eh tungod sa kamahal sa kuan, 100. gasolina. Gasolina, crudo, bayad pa kag operator. Bayad pag operator, no? Sinsup, karga pa, per down. Oh, per down pa ka. So sabi ni kuya ay yung 20,000 ay kukulangin, kahoy pa lang yan. So paano pa magbili pa tayo ng simento, yero, pako, amakan. So malaki talaga ang gastusin natin ito. So nanawagan ako sa ating mga kababayan, sana po matulungan natin si tatay. So yan po mga kababayan, magbayad muna tayo kang ate para hindi tayo makulong. So bayad ate. Salamat ya.
Thank you po. Wala na ko sukyan yan, no? Kung ano yung sukli ate, 30, ay na lang na natin. 20 ra. Diyan na lang natin. Salamat. Pundo lang na yung mga Okay, pundo na lang. Sa, pundo na lang na pagkuha na mo na upunguban. So nagbigay muna tayo ng 12,000 muna kasi magpundo muna tayo kasi mayroon pa dyan no, hindi pa natin na kulang pa yung kahoy nila. Kasi yun po. So rarasin pa nila yan pagka matapos na yan baka magkuha pa sila doon sa ibang puno. So yun muna yung parang nagano muna sila ba nag parcel muna. So yun po mga kababayan na tapos natin pagbayad kang ate. Nagpundo muna tayo ng 12,000 dito para yun yung pamili natin ng mga kahoy para makuha natin ni Ruel no? So napakarami pa yung mga kahoy. So doon tayo mga kababayan sa Igorota Village kung saan natin itatayo itong bahay ni tatay. So tara. So yun po mga kababayan, dito na tayo sa Barangay Oregon, Davao Oriental no. So nandito tayo ngayon dahil ipakita ko sa inyo yung ating tatayuan ng bahay ni tatay. So nakita nyo sa likod ko ay may bahay. Ito yung bahay ng batang naglalakad ng 5 oras galing sa bundok para makapag-aral dito sa Barangay Oregon. So ngayon nandito na sila. So matagal ko na to hindi na update. So kumusta na yung buhay nila, na balitaan ko ay unti-unti nang umaangat, parang ano ba, maganda na yung buhay nila kasi may si Kuya Junil, yung papa ng bata, ay kahit pa paano nakatrabaho na ito sa Patag. So may contraction. So sa Ate Milay may sari-sari store daw. So di ko lang ito nabisita. So dito tayo ngayon sa so ito may mga damit si Ate Milay, mga ukay-ukay. So dito natin itatayo mga kababayan yung bahay ni tatay dito na park. So ang kwento nitong lupa, itong tinatayuan ko ngayon, dito sana tatayuan yung mga na-vlog ni Mangili, yung batang mga anak ng Amerikano no. So pag-usapan namin ni Ili kung ano yung pag-usapan namin na para kasi may mga ano na yun, mga materialis na pero kulang nga. Yun, nakausap ko yung si tatay, personal namin napuntahan doon sa Mati. So yun nga, sabi niya noon gusto niya doon dali ang bahay, pero yun, nag-usap kami na wala ng kamera na kung pwede dito na lang, pero hanapan namin ng paraan para mabuo yung bahay nila. So dito na lang siguro sila na park. Sa susunod unahin muna natin yung kang tatay. Dito na park ko. Ito yung dinunit ni Kapitan dito, galas. Ayan. Kang sa mapabahayan dito. Ilalagay ito yung tinatawag na Igorota Village kasi nandyan yung mga bahay ni Kuya Junil. Doon sa kabila, yun yung pinakaunang binigyan ko ng bahay mula nung ako yung umuwi ito sa aming lugar dito sa Davao Oriental, si Nanay Paulina. Ayan, bisitahin ko din yan kasi nangailangan din yan ng tulong kasi walang trabaho. So napaka tanda na siguro ni Nanay Paulina kasi ang tagal ko na hindi nabisita. So napaabutan man yun ng tulong ni Ate Grace. Salamat sa mga sponsor talaga no. So ayan, dito natin itatayo yung bahay ni tatay. Diyan kan tatay kung ano yung pag-usapan namin sa Nili, kasi yung materialis kailangan talaga yun na ipunan natin para makumpleto kasi marami kasi sila mga kababayan. Hindi kasi pwede tayo maggawa ng bahay ba na tulad ng gano'n no, maliit lang kasi ano lang sila, 2 lang sila, tapos ang anak nila ay 1 lang, yung bata lang no. So pwede lang yung ganun sa kanila, pero yung mga Amerikano napakarami kasi nila, so kailangan malaki talaga yung bahay nila. So kan tatay maliit lang din to dito kan tatay, siguro dyan yung kan tatay, tapos dito na park
yung sa mga Amerikano, anak ng mga Amerikano. So dito para ano ba, hindi na sila mahirapan magrenta-renta. Hanapan na natin ng paraan kung ano yung makaya natin. Sana po ay may tumulong doon sa mga batang yun, kasi kawawa yung kwento ng buhay nila. Yung papa nila ay wala na, yung lolo na lang nila ay matanda na din, tapos PWD na, naputol yung mga paa. So first time ko pagpunta kang tatay, ay kamukhang mukha talaga ng Amerikano. Lolo na yun nila Ricky. Ayan o, wala sa Timilay dito. Ayun, may develop na sila. Waro man tao dito. Di ba? May mga motor na sila. Ito yung motor ni Kuya Junel. Matibay pa rin tong bahay nila. Ito yung bigay nito ay si Tita Igorota. Ayan. Matibay pa rin yung bahay. Doon siguro. Asa sila Ate Milay? Nilalang. Wala si Ate Milay. In-update ko lang to ba para wala man tao. So yan mga kababayan, dito natin itatayo yung bahay ni tatay. Diyan, unahin natin yung kantatay muna. Yan. Doon yung mga Amerikano. Kasi may nagbigay doon ng tulong, yun si Ate Joy Baros. Si Antila, Ate Mili, tumutulong dito. So yun nga, na-complete dahil sa may nag-message kasi sa akin, may nagsabi kasi sa akin na gusto daw ng lulo nila Ricky doon sa Mati, yung pinuntahan namin ni Mang Ili. Yung kasi napakalayo yung Mati mula dito, nasa 3 oras. Mabagal ang takbo, maabot ka ng 4 na oras. So malayo. So mabuti nakausap ko ng wala ng kamera. So kung pwede tayo, doon na lang yung bahay nila. Yun nga, tapos mali, hindi pwede kasi kulang po yung materialis natin. Ang budget doon ay hindi po kasi biro ang magpabahay mga kababayan, no? Wala kang 80,000 to 100,000, hindi abot ang budget mo ng ganun, ay hindi mahirapan ka talaga sa pagtayo ng bahay. Hindi man tayo pwede magbigay ng bahay na parang payag-payag lang. Hindi pwede, kasi pwede yung ganun kung hindi forever yung mga bata. Ano kasi yun, siyempre lumaki sila, masira na yung bahay. Maganda yung habang lumalaki sila, nandiyan pa yung bahay nila. So maganda to dito, nalinis na. Dati napaka dami ng mga kahoy dito, ngayon may mga tanim-tanim na. Ano to mga kababayan, Igorota Village. Ayan, tagal na din hindi natin na kausap si tita. Ay isa din po sa ating mga sponsor na tumutulong sa atin noon. Siya po ay Igorot, pero nandyan ngayon sa US. Napakabait po nating sponsor yan, si Tita Igorota, no? Kasi siya yung nagbigay ng mga pinakaunang pabahay mula nung ako'y magcha-charity. Siya talaga yung nag-message sa akin na ipagawaan mo yung bahay si nanay. So pangalawa ay ito yung bata. So magpasalamat talaga tayo sa kanya kasi marami ding natulong si tita, no? Pakabait po din yung ating sponsor na si Tita Igorota. Wala lang yung bata tita dito, baka mapanood mo to tita. Wala si Ate Milay dito. Nagmarites siguro doon sa mga kapitbahay, oh. Kasi marami ng mga tao dito. Ito, kilid naman to ng parang dike, pero ginawa yan ng barangay dito para just in case may tubig doon, dito dumadaan. Pero nakita nyo, wala, talagang maliit lang yung tubig. Ayan, oh, marami ng mga kahoy sa gitna. Sa kilid may mga kahoy na. So walang dumadaan na tubig, safety. Yan. Yung mga damit lang ni Ate Milay.
Ang damit ni Kuya Junil. Saka yung bata. Yun, mga kababayan. At ako uwi na dahil napakainit. Galing pa ako doon sa kwan. Doon sa Lambiran. So, magpasalamat lang tayo sa ating mga charity viewers na hindi nag-skip ng ads. Salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga sponsor, maraming salamat. Lalo na kang Tita Igorota, nagbigay sa mga ating mga pabahay. Maraming salamat, Tita. Kang Ate Ying, maraming salamat, Ate Ying. Siyempre kang Ate Mili, kang Ate Joy Baros, sa lahat mga sponsor, sa ating mga anonymous na ayaw magpabanggit ng pangalan mula noon hanggang ngayon, ay nandyan pa rin sila nagpaabot ng tulong, no? Pagpasalamat ako lalo na kang Tita ng Germany, maraming salamat, Tita. At sa anonymous natin nagpadala ng package, thank you po, Tita. Salamat po sa pagpaabot ninyo ng tulong sa akin na kahit ako binigyan niyo. Salamat po, Tita. Advance Merry Christmas. So salamat sa package, Tita, na bukas daw nag-message sa akin na ihatid na dito sa bahay. So siguro i-live na lang natin yun para at least makita sa nagpadala, no? Kasi may mga pangalan yun doon. Yung ang iba ibibigay natin kung sa inyo yung mabigyan, no? So maraming salamat sa inyong lahat na sumuporta sa akin. Thank you po sa inyong lahat talaga, no? So maraming salamat, inuulit ko. Thank you po. At God bless, dito ko na lang muna tatapusin ang vlog na to. Salamat po, mga kababayan.